Pagdating ng writer sa bulwagan ng lamay, halos nalula siya, hindi sa lungkot kundi sa katahimikan. Isa lang kasi ang tao ron, si Yonhua, ang katulong/nurse/huling, kasama sa buhay ng matandang direktor na yumao, at sa kanya rin naiwan lahat ng ari-arian. Kaya naman ang writer, activated ang detective mode. Aba, bakit naman ganon? Unang nakaagaw ng pansin niya ang dahilan ng pagkamatay. Ang sabi, si Chong-sab ay may malubhang karamdaman at 6 months to live. Pero kung bakit mas napaaga, parang may nagtulak sa kanya papunta sa exit. Door ng buhay, literal na kamay niya. Mismo daw ang sanhe. Suspicious, very suspicious. Kinabukasan, pumunta ang writer sa bahay ni Yonhua para alamin kung paano napunta ang dalaga sa mansyon. Pero si ate, nakangiti lang, parang walang alam. Ha? Sino? Ako? Hindi ko po knows yan? Flashback? Ang unang araw sa mansion, nang unang dumating si Yonhua sa bahay ni Chong-sab, sinalubong siya ng matandang direktor na kasing asim ng suka at kasing init, nang kumukulong sa baw. Binigyan siya ng listahan ng mga tungkulin na parang kontrata sa impyerno. Unang tanghalian pa lang, boom! Lumipad ang niluto niya pababa sa sahig, courtesy of Chong-sab's malupit na backhand. Kahit pagmamasahin niya, ayaw. Nakatulog nga si ate sa tabi ng kama, pinuhusan pa siya ng matanda ng isang basong tubig. Pero kahit ganon, kapit-tuko si Yonhua sa trabaho. Wala siyang bahay, wala siyang matatakbuhan, kaya endure lang si ate. Unti-unti naman, nakakalabas na si Chong-sab, kasama ang mga kaibigan niya, mga tito sa umpukan na mahilig sa patutsada. Pinakanta pa si Yonhua on stage. Umaasa si ate na ipagtatanggol siya ng amo, pero nope, deadma si lolo. Di man lang tumingin. Pero nang marinig ni Chong-sab ang kantang kinakanta ng asawa ni Yonhua dati, natulala siya. Tanong agad siya kung paano niya alam yon. Sabi ni Yonhua, yun ang awit ng nobyo niya na sad to say, pumanaw na rin. Ang gabing nagbago ng lahat. Pagkatapos ng hapunan, inatake ng sakit ang matanda. Pero imbes na humingi ng tulong, ang gusto lang, plansahin ang suit. Tapos pinapunta pa si Yonhua sa photo studio para kunin isang bagay. Pagdating doon, ang iniabot sa kanya ay funeral portrait. Ayun, nag-lightning bolt si ate. Na-realize niya, ay, may plano si lolo. Dali-daling tumakbo si Yonhua pa uwi, pero nang dumating siya, huli na. May ginagawa na masama ang matanda sa sarili. Buti na lang nasagip pa niya at nabalik sa kamalayan. Gamit ang very dramatic na pagbuhos ng tubig sa bibig nito, nanawi sa accidental rescue kiss. Simula noon nagbago ang ugali ng matanda, lumambot, naging mabait. Parang napalitan ng ibang tao. At ngayon, sa harap ng kabaong ang writer ay nasa gitna ng isang misteryo. Si Yonhua ba ay biktima, tagapagligtas o mastermind? Pero ang tanging sigurado, si Chong-sab ay sumalangit na habang si Yonhua, sumalangit din ang buhay sa mana. Ang araw ng good news na parang jackpot sa loto, dumating ang araw ng check-up ni Chong-sab. Kinakabahan pa siya, baka 6 months to go pa rin ang life warranty niya. Pero sinabi ng doktor, tumigil ang tumor mo. Hindi ka 6 months, 6 years pa. Ayun, halos mag-cartwheel ang matanda sa saya. Simula noon, nagwala sa restaurant si Chong-sab, parang batang nakawala sa prutasan. Kumakain ng bawal, umiinom ng bawal, pati bawal sa bawal, kinain pa rin. Pero syempre, di pa rin nawawala ang mga atake. Ang difference lang, itinatago na niya kay Nurse Yonhua. Gusto niya namang magmukhang bagets at healthy influencer, Ange. Paghawak kamay, na hindi natuloy. Isang araw sa kotse, sinubukan ni Lolo hawakan ng kamay ni Yonhua. Pero si ate, mabilis pa sa MRT door. Ay Lolo, bawal yan. Walang holding hands kung walang relasyon. Pero si Chong-sab, persevering, gusto talagang magpakyut. Pagdating sa bahay, pilit pa rin siyang nagpapasweet kahit ayaw ni Yonhua. Buti na lang malakas si ate nakaiwas. Siya at nakalayo. Bisita ulit ang writer. Dumating si writer, parang nag-iimbestiga sa investigador Lolo Edition. Habang nagkukuwento, si Yonhua, binigyan niya ito ng isang super tapang na inumin. Ito yung inumin na tinatawag daw na pinto sa gabi, parang juice na nakakasingkit ng mata sa tapang. Ang seizure plus milk plus no Oreo incident. Nag-seizure ulit si Chong-sab, kaya tumulong agad si Yonhua, binigyan ng gamot. Pinainom ng milk formula, wala daw Oreo kasi wala sa grocery, ha ha ha. Pagkatapos, nilinis niya si Lolo at tinulungan maligo. Emergency level care, hindi rom-com shower scene. Pagkatapos ay pinaupo niya si Chong-sab sa harap ng TV, nag-attempt na naman si Lolo magpa-cute. Pero lumabas si ate agad, parang ninja escape. Ang writer, ang shower, at ang drama. Nag-overnight ang writer sa dating kwarto ng matanda.
Nagising siya at nakita si Yeonhwa na umiiyak sa shower. Sinabi niya, hindi mo kasalanan. Ang nangyari kay Chongsab, niyakap niya ito para i-comfort. Humiga sila sa iisang kama, hindi para sa kalokohan kundi para magpahinga. Team Pagod, not Team Rated R. Habang nag-uusap sila, nakakita si Yeonhwa ng multo ng matanda sa sulok ng kwarto. Umiiyak. Parang naubusan ng senior citizen discount. Ang katotohanan na mas malala pa sa K-drama plot twist. Nalaman ng writer ang totoo. Umibig ang anak ng direktor kay Yeonhwa. Plano na nilang magpakasal. Pero hindi nagustuhan ni Chong. Sabsi umupa siya ng masasamang loob para pahiyain si Yeonhwa. Dahil sa stress, tumakbo palabas ang anak at nabundol ng kotse. Kaya nag-apply si Yeonhwa kay Chongsab para maghiganti emotionally. Yung tipong, sige lolo, mararamdaman mo rin sakit na naramdaman ko. At yung matapang na inumin, yung binigay din niya sa writer, yun din ang binibigay niya kay lolo palagi. Parang energy drink of emotional chaos. Lolo's confession plus proposal moment. Isang araw natulog si Yeonhwa sa sofa. Pagmulat niya, may sing-sing na sa daliri niya. Si lolo pala, nag-propose habang tulog ang nurse. Love at first, insomnia. Nag-confess si Chongsab kahit may sakit, mahal kita. Lahat ibibigay ko, bahay, pera, ipon, pati mga lumang VHS tapes ko. Pero sinabi ni Yeonhwa ang katotohanan. Nandito siya hindi para magpasaya, kundi para masaktan ang puso ni lolo. Gaya ng pananakit niya noon, ang huling sweet. Hiniling ng matanda na plansahin ni Yeonhwa ang suit niya. Alam na ni ate kung ano ang plano. Hindi na niya pinigilan. Narinig niya ang pagbagsak ng upuan. Tapos, katahimikan. Pero bago iyon, nagpasalamat pa si Chongsab. Salamat kasi hinayaan mong matapos. Ito nang walang pagsisisi. The train station ending, nagpunta. Si Yeonhwa sa train station, parang gusto nang matapos ang lahat. Habang papalapit ang tren, unti-unti siyang lumakad sa gilid ng platform. Pero biglang may yumakap sa kanya mula sa likod. Ang presensya ni Chongsab. Pinipigilan siya. Umupo sila sa bench. Ikinuwento ni Chongsab kung paano niya nakita ang anak niya ron. At biglang may batang lalaking kamukha ng anak ng direktor na lumapit kay Yeonhwa, sumakay. Sila sa tren, kumaway sa kanya at nawala. Sa tabi niya naiwan ang isang candy, regalo ng bata. At dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong may halong tawa, luha at kabaliwan.